Assalamualaikum and good morning, class. How's everyone? Very good, it's good to hear. So before we proceed, we can all stand up and have our prayer. Can you call Mr. Osman to lead the prayer? Amin. Okay, class, let's get moving. Remain standing and let us have exercise, song, and dance. Everyone will dance, okay? And whoever I don't see dancing will be brought to the front. Understood? Very good. Before you sit down, please tidy up your area by arranging your chairs and picking up any trash around you. Then kindly hold onto the trash in your bag or pocket for now. Okay, you may now take your seat. Okay, class, let's take a deep breath and get settled. Please raise your hand and say present if you're around. Miss Buhari? Miss Ayaon? Very good. Please take out your assignments from yesterday and pass them here in front. Great job with your homework, class. I can see that everyone did their homework and working hard. Very good, class. So remember, class, we respect each other. Raise our hands to speak and listen carefully. Let's review our classroom rules. First, listen attentively. Second, focus. And third, participate actively. Class, naaalala niyo pa ba yung printmaking? Very good. Ang printmaking ay isang paraan ng paggawa ng artwork kung saan ang isang image ay maaaring makopya ng maraming beses. Parang kapag kayo may stamp kayo na smiley face, bawat pindot ninyo sa papel pareho ang lalabas. Ganon din ang printmaking. Kumbaga isa siyang design lang ang gagawin, pero maaari itong ulit-ulitin ng paulit-ulit, di ba? So, basahin muna natin ang poem na ito bago tayo magsimula sa ating discussion. Ang title ng poem na ito is The Wonders Around Me. Kailangan babasahin nyo ito ng with expression, okay? Very good, class. So class, ano ang napansin ninyo sa poem? Very good, ito ay tungkol sa kalikasan, halaman, sisiw, gagamba, bulaklak. Tama. Kasi ang poem na yan ay nagpapaalala sa atin na maraming magagandang bagay sa kalikasan na madalas hindi natin napapansin. Kaya kapag may nakita tayong bulaklak, puno o paru-paro, hindi natin sila sinisira, okay? Dapat inaalagaan natin ang kalikasan dahil dito rin tayo kumukuha ng inspiration at kabuhayan. Okay, class, are you ready to learn something new today? Very good. It's good to hear kasi ang ating tatalakayin ngayon ay elements of art in printmaking. So class, alam niyo ba yung mga elements ng art? Una is, alam niyo ba yung shape? Ano nga ba yung shape? Very good, yan yung hugis ng isang bagay. Pero class, may dalawang uri ang shape. Ito ay tinatawag na geometric shapes and also organic shapes. Ang una nating tatalakayin ay ang geometric shapes. Kapag sinabi nating geometric shapes, yan yung mga shape na madalas nating nakikita sa math. Katulad ng circle, square, triangle, rectangle, and oval. Kumbaga is, yung tulad ng plato natin, yun ay circle. Yung bintana ay rectangle naman, di ba? So, naintindihan ba kung ano ang geometric shape? Very good. So, dito naman tayo sa organic shape, class. Kapag naman sinabi nating organic shapes, yan naman yung mga hugis na makikita natin sa kalikasan. Katulad ng leaf, flower, fish, butterfly, tree, and fruit. Hindi sila perfect katulad ng geometric shape, di ba? Kumbaga is kapag tumingin kayo sa mangga, hindi siya perfectly oval shape, di ba?
And also kapag tumingin naman kayo sa dahon, iba-ibang hugis nito. Kaya tinatawag silang organic shape. Naiintindihan ba class ang difference between the geometric shape and organic shape? Very good. So, isa naman nating tatalakayin is about texture. Ano naman ang texture, class? Ang texture ay kung ano ang pakiramdam kapag hinawakan natin ang isang bagay. Maaari itong smooth, makinis, or rough na magaspang. For example, ang papel ba ay smooth? Very good. Ang balat ng puno, is it rough or smooth? Rough. Very good. Ang bato, rough din. Yan ang tinatawag nating texture. Kaya sa printmaking, nakikita rin natin ang texture depende sa materials na ginamit. Naintindihan ba ang texture? Very good. So let's proceed to the colors. Alam kong familiar kayo sa colors. So ngayon naman ay balikan natin ang colors. We have two types of colors. Primary colors, three types pala. Primary colors, secondary colors, and tertiary colors. So ang primary colors naman ay ito ang tatlong pangunahing kulay ng primary colors. Yan ang red, yellow, and blue. Hindi sila nabubuo sa paghahalo ng ibang kulay. Kumbaga is kapag yung red pinaghalo mo sa white, hindi yan magbubuo ng ibang kulay, okay? Yan ang tinatawag nating primary colors. Ang secondary colors naman is kapag pinagsama ang dalawang primary colors, makakabuo tayo ng secondary colors. For example is red plus yellow is equal to orange. Yung yellow naman at saka yung blue kapag pinaghalo, ito ang kinalabasang kulay green. Ang red naman at saka yung blue kapag pinagsama natin, ito ay purple. Very good. Naintindihan ba ang secondary colors? So let's proceed to the tertiary colors. Kapag pinagsama naman ang isang primary colors at isang secondary colors naman, makakagawa tayo ng tertiary color. For example, yellow-green, yellow-orange, red-orange, red-violet, blue-violet, and blue-green. Diba sa mga colors ninyo, may mga color na yan? May mga color na yan ang pangalan, diba? Yung kulay ng dahon, it is yellow-green. Yung dagat, is it blue ba talaga? No, it's blue-green. Yung sunset, hindi siya red, hindi rin siya orange. Kaya red-orange siya. So makikita natin ang mga kulay na ito sa kalikasan araw-araw.